babaeng nakunan sa CCTV ay kinilalang si Charlene Sebanico, 20 years old at residente ng Barangay Darangan sa Binangonan. Kasama si Lola Perla, pinuntahan ng kapulisan ang bahay ng babaeng nakunan sa CCTV na sinasabing tumangay sa sanggol na kinilalang si Charlene Sebanico. Mabawi na kaya nila si Baby J? Apo? Sino po yan? Magandang gabi po. Kayo po ba si Charlene Sebanico? Opo. Ay, siya nga! Teka! Anak ko to! Sandali! Anak ko to! Nang makarating sa bahay ni Charlene, kumpirmado, hawak ni Charlene ang sanggol. Ano nangyayari? Alas 12 ng madaling araw sinundo si nanay. Kasi nga daw po nagkaroon na ng primary suspect na hindi na rin ako mapakali. Kumbaga hindi na ako talaga natulog nun eh. Kasi syempre, iniisip ko nga kung totoo ba talaga mababalik. Baka mamaya hindi pala sa akin yun. Ma'am, sumama na rin po kayo sa presinto. Doon na lang po tayo. Sir, sandali. Teka lang. Ano ang nangyayari, sir? Agad na inaresto si Charlene at dinala sa presinto. Positive na nandoon siya, kasama yung baby. At umamin naman din siya na talagang hindi niya anak yung babing daladala niya. At yun yung batang kinuha niya sa hospital. Sa isang cellphone video mula sa Binangonan Police, makikita si Lola Perla habang hawak-hawak na ang kanyang nabawing apo. Agad na dinala ni Lola Perla ang sanggol sa kanyang inang si Erica. Dinala sa hospital ang baby at mga 2 days pang nag-stay doon ang mag-ina. So, chinek rin talagang igi yung bata. Kung anong mga natamo niya or kung in good condition ba itong bata. Positively identified naman nung nanay, nung family, nung baby na ito talaga yung apo ko na kinuha. Paano po yung na-realize na si Baby naibalik na? Pagdating po niya sa akin, para pong yung nag-slow mo talaga. Talaga napaka-thankful po ako kasi naibalik siya sa akin nung time na yun. Sobrang saya ko po talaga. Si nanay po yung nagbigay po sa inyo? Si nanay po. Nung time na yun. Talagang iba po yung saya nung naibalik siya sa akin. Nakapanayam ng Pinoy Crime Stories si Charlene. Ayon kay Charlene, nagbuntis pero nakunan siya buwan ng Mayo ngayong taon. Sabi ko po, magsisisa ako po yung baby na po ng lumabas. Hindi na po ako nakapagsalita agad na yun na po yung anak namin. Kasi po, nagsalita po siya sa akin. Sana po hindi po nangyari sa baby namin po yun. So, sobrang takot ko po kasi na ma-disappoint po sila. Sinarili ko po yun pero ang dami po pagkakataon na gusto ko po sabihin sa kanya. Dagdag ni Charlene, ilang beses siyang nagpabalik-balik sa ospital para magpa-check up. Tatlong beses po akong bumabalik po dun sa hospital. Para po sana magpa-check up kasi nakakaramdam po ako ng sakit. Nakunan po kasi ako. May kumausap daw sa kanya at sinabing maaring hiwalayan siya ng kinakasama niya kapag nalamang nakunan siya. Naku, pag sinabi mo yan sa asawa mo, baka hiwalayan ka. Oo. Ano pong gagawin ko? Para po binuyok niya. Pero hindi ko po alam na gagawin ko po. Sa investigasyon ng Binangonan Police, nakailang balik sa ospital si Charlene hanggang makakita siya ng kwarto kung saan naroon ang mga uniforme ng mga nurse. Anong reason nga na palagi kang pupunta sa hospital? Siyempre gagawa ka ng paraan, ay masakit ng paa ko, papacheck ako ngayon. Pero yung pinaka-purpose mo talaga ay tignan sino ba yung mga buntis na pumupunta doon. Abang-abangan ko to kasi ito na talaga. Excuse me po, 1:30 na po ang newborn screening. Sunod na po kayo sa lab. Gusto niyo po ako po muna bahala sa kanya. Papilapan niyo po muna ito. Nang ipahawak ni Lola Perla si Baby J sa nurse, dito na raw nagkaroon ng pagkakataon si Charlene na ilabas ng ospital ang sanggol. 3 beses siyang
nagpalipat-lipat ng sinakyang tricycle. 3 beses din yung nagpalit siya ng attire. Base sa nakikita ng ating investigador, siyempre para iligaw yung nag-iimbestiga. Dagdag ni Erica, hindi sila magkakilala ni Charlene. Ma'am, doon po sa pagkakatanda po ninyo, may mga mas naunang mga araw ba na nakita niyo po yung mukha ng suspect na hindi po naka-vis nurse o iba yung itsura niya o naka-nurse na din na mismo pumasok sa loob ng kwarto para lang tumatak sa isip po ninyo, alaala ninyo na nurse siya? Hindi ko po talaga siya nakita simulat sa pool. Sa naging pahayag ni Charlene sa Pinoy Crime Stories, sinabi niyang isang utility staff ng ospital ang nagbigay ng nursing scrub sa kanya na suot niya nung gawin niya ang pagdukot. Nandun po ako sa pinausap po ako na isang utility. Na ang sabi niya sa akin kung ano daw po yung nangyari sa akin. Kasi nakikita niya daw po ako nagpapacheck up sa OB. Sabi ko po na kunan ako. Tapos po nung binigyan niya po ako ng uniform, sabi niya daw po kasi sa akin matatagalan daw po yung ganun po. Pagka po ano, baka daw po iwanan ako ng asawa. Hiningi namin ang panig ng Margarito Duavit Memorial Hospital sa naging pahayag ni Charlene. Itinanggi ng ospital na mayroong kasabwat na utility staff si Charlene nang gawin niya ang pagdukot sa bata. I tend not to believe that walang proof na may utility. Although, in retrospect, after reviewing the CCTV, nung lumabas siya sa comfort room, tinignan namin yung sequence, wala naman lumabas na ibang tao na utility worker or any hospital staff. Oo! Ba't di mo sinabi sa akin? Nakalis sana ako ng maaga sa trabaho. Ayoko nang maabala ka pa. Kaya-kaya ko naman eh. Inuwi ni Charlene sa kanilang bahay ang baby at ipinakilalang sariling anak ito sa kanyang live-in partner. Baby, ito si Daddy. Oo, kasi ang pogi naman ng baby na yan. Mukhang kamukha ng daddy, oh. Noong una po natatarantaran po ako, gusto ko na po siyang ibalik. Natakot po kasi ako kasi hindi naman po talaga ako masamata. Pero natakot po kasi ako. Nakaharap sa kasong kidnapping si Charlene Sebanico at kasalukuyang nakapiit sa Binangonan Custodial Facility. Siya po ay sinampahan ng non-bailable na kasong kidnapping at pag siya po ay mapatunayan na nagkasala sa kanyang krimeng ginawa, yan po ay may kaparusahang pagkabilanggo ng 20 years and up. Nagpaabot din ang pamunuan ng ospital ng tulong para kay Baby J. Right after nang binalik sa mother, nandun din yung pedya. They right away check up the baby for any trauma, signs of trauma, baka mayroon itong problema, baka may mga fracture or what. And fortunately, wala naman naging problema. So we turned over the baby doon sa mother. It's unfortunate na nangyari yun dito sa hospital namin. Although I think pwede mangyari yan kahit sa ang institution. We are strictly implementing all the hospital policies, protocols, including the wearing of IDs. We just have to be more vigilant. Ano yung payo po dito? Sa ating mga nanay naman na mga nganak, palagi po na talagang maging sigurista tayo. Kahit pa sabihin natin na nagpapakilala yan, hospital na staff, nurse, marami naman tayong pwedeng hanapin sa kanya. Unang-una, ang kanyang identification card. Kung ibibigay ko man sa kanya yung aking anak, sisiguraduhin ko muna na siya talaga ay lehitimo na empleyado ng ospital na yon. Ang saglit na pagkawala ni Baby J, tila napakahabang oras para kay Erica. Ano po ang inyong pangako kay Baby? Pangako ko sa kanya talaga, sir, iingatan namin yung mga mata namin focus sa kanya kasi ang hirap po eh. Kumbaga parang nagka-trauma na kami na nawala siya. Kaya sabi ko sa mga bata, mahalin niyo nga kasi blessing talaga yung batang yan kahit ganyan na nawala. Naibalik siya sa atin. At para naman kay Charlene na kumuha sa kanyang anak
Hindi niya alam yung mas grabe yung pinagdaanan ko na namatayan akong asawa tapos kukunin niya yung bata sa akin. Kung hihilingin niyang humingi ng tawad at iatras yung kaso, medyo ano hong inyong Sa salubin akin doon? naman, sir, napatawad. Sa point na yun, napatawad ko naman siya. Kasi tao lang din naman ako. Kaso, yun ang sabi ng nanay, kailangan niyang pagbayaran. Kasi hindi nga daw po biro. Hindi lubos maisip ni Erica na mangyayari ito sa kanilang mag-ina. Kaya laking pasasalamat niya na sa tulong ng mga pulis, mabilis na naibalik sa kanyang piling ang bagong silang na anak. Hanggang sa susunod na Sabado para sa patuloy na pagtuklas sa katotohanan tungo sa paghahanap ng katarungan, ako po si John Consulta para sa Pinoy Crime Stories.